Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Salamat, Lord. At ako po ay muling nagising. Ligtas sa anumang kapahamakan. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Nakaraos sa araw ng Miyerkules. At ngayon ay Huwebes. Lord, salamat po, Panginoong Sus. Ano man po ang aming mga sitwasyon sa buhay, patuloy kaming magsisilbi sa inyo habang kami ay mayroong hininga. Habang kaya pa namin gagawin namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Walang pwedeng hahadlang sa amin, Panginoon Sus. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you. Thank you for everything. For you are good at all times. You are good at all times. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. King of kings and Lord of lords. Salamat, Panginoon Jesus. At ako po ay nakapag-live ngayon, naging huliman ang oras at Panginoon Diyos. Patuloy kitang pagsilbihan, anuman ang aking sitwasyon sa buhay. Anuman ang mangyayari sa buhay, patuloy kitang pagsisilbihan, Panginoon Jesus. O hallelujah. Hallelujah! Praise God sa kanyang kabutihan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang kabutihan. So, anong sinasabi dyan? Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord for everything. For He is good at all times. Yes, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus, salamat sa Diyos at ako ay live. Hindi na mag-ano yung aking music meron siyang ads. Ads is real. Okay. So, ayan, mga ka-Team Jesus. Dito na tayo. Salamat, Lord. At ako po ay nakapag-live. Pasensya na kayo. Ako ay late ngayon dahil yun na nga, ang sitwasyon sa buhay na minsan hindi natin inaasahan, but it happened. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Thursday morning here in Houston, Texas, May 15, 2025. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus, salamat sa Diyos at tayo ay nakapag-live kahit late. At thank you sa inyong paghintay sapagkat matagal nakagising si Tita Litz. Matagal ako natulog at ang aming tulog ay putol-putol sapagkat inatake ng demonyo si Tito Bryant, no, ang kanyang paghinga, hindi siya nakakahinga kasi nga, di ba, mainit na dito, 90 degrees, 90 Fahrenheit ba yun? At he is from one home to another.
So, mainit na, kaya ang mga bahay, hindi naman natin alam yung mga bahay kung may aircon ba yan o ano ganyan. Pwedeng may aircon, pero dahil ang mga nakatira, yung mga matatanda, hindi yan pwede ng malamig. Kaya, naiinitan din siya. So, part ng kanyang trabaho din, ay yun, sa buong araw no, na sobrang init. Kaya, hindi siya, paggabi, yun na ang residu ng mga ginagawa niya. Hindi siya makatulog. Hindi siya makahinga. Putol-putol yung tulog niya, putol-putol yung paghinga niya, napagod na siya. Kaya wala naman ako magagawa dyan, kundi ipagdasal siya. Bawat paggising niya, na hindi siya makahinga, na sinasabi niya, Diyos ko, heal me. Diyos ko, mga ganun ba? So, it's a painful thing. Pero, kagaya kay Pablo, hindi naman perfecto ang mundo, hindi naman perfecto ang buhay, di ba? Kaya, maging anuman ang sitwasyon natin, let us be grateful, let us be glad. Sapagkat, natatawag natin ang Diyos at siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng pahinga. Ganun yun, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, be thankful for everything. Tuloy pa rin, pagising ko, akala ko ay 5:30, pagising ko 6:30 na pala. Sabi ko, Lord, magpatuloy ako kahit walang magjo-join sa akin. Ako pa rin ay magpupuri sa iyo at magbahagi sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay kumanta sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Nag-uumapaw ang aking saya, at mamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat
upang purihin siya. Hallelujah. Yes. Lahat ng aking buhay, Panginoong Jesucristo, ay aking ibinibigay sa inyo. Andito po ang aming mga kaluluwa, ang aming mga katawan, aming mga isipan, mga puso, Panginoon Diyos. Hallelujah. Isinusoko namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok sa buhay, ang lahat ng aming mga sitwasyon. Ikaw ang aming Diyos na pinaniniwalaan. Sinasabi mo sa mga salita, kung kami po ay may mga pagkakataon na kami ay masaya, pupurihin ka. Ang mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, hahanapin ka namin, Panginoong Hesus. Mga pagkakataon na tahimik kami, sasambahin ka namin. Mga pagkakataon na painful, mahirap, masakit, maniniwala kami sa inyo, Panginoong Hesus, at sa lahat ng pagkakataon kami ay magpapasalamat sa inyo sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are an omnipotent God. Walang imposible sa inyo, Panginoong Diyos, sa mga taong naniniwala sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Patawarin mo kami sa nagawa naming mga kasalanan, Panginoong Diyos, at gawin mo po kaming karapat-dapat sa tulong ng kaawaan mo. We welcome your Holy Spirit in our midst as we declare forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Diyos. As we release blessing sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Diyos. Hallelujah. Welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang masusunod. Itago mo ang iyong lingkod, Panginoong Jesucristo, sa iyong cross, upang hindi ako makikita, kundi makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig umapa. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Ikaw pang bahala na sa lahat. At ang ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan, mga kating Jesus. Welcome dito sa ating live. Live. Hindi nag-charge ang aking mga cellphone kasi
Hindi pala naayos ang pagsaksak kagabi. Kaya, ayun. So, ganyan yan, mga ka-Team Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, be grateful to the Lord, for He is good at all times. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. So, be thankful for everything, no? Sa anumang sitwasyon sa buhay. Thank you, Lord, for He is good at all time. Okay, so tayo ay nandito sa Filipos. Ayan. So, kahapon ay pinapaalala sa atin ng banal na espiritu kahapon na yung mga disipulo, no, na inendorso ni Pablo pa sa mga taga Pilipos, na kung saan itong mga disipulo na to, itong mga misyonary na ito ay nakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay, ng mga paghihirap sa buhay, at maaring sila nga ay muntik nang namatay, kagaya nitong isang disipulo ni Pablo na si Epaphroditus, na nag-aalala nga ang body of Christ kung ano na ang nangyari sa kanya. Subalit, siya ay pinagaling ng ating Panginoong Diyos Ama, at si Pablo din ay pinagaling mula sa kanyang labis na kalungkutan. So, ang sakit ng labis na kalungkutan, ngayon mga ka-Team Jesus, sa kasalukuyan, yan ang sinasabing depression. Depression yan. Yan ang ibig sabihin ng labis na kalungkutan. So, ang depression, mga ka-Team Jesus, ay hindi yan galing sa Diyos. Yan ay galing sa kaaway ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat ma-depress anuman ang ating mga sitwasyon, sapagkat andyan, difficult moments, ano yun? Trust God. Yung mga painful moments, magtiwala tayo sa Panginoon at gawin natin ang ating parte bilang anak ng Diyos. Kaya be grateful for everything. Yung depression na yan, mga kapatid, ay wala yan sa bokabularyo ng mga Kristiyanong buhay, no? Kung tayo ay mga aktibong mga Kristiyano, mga aktibong sundalo ng ating Panginoong Hesukristo, yung depression, no? Yung depression, mga kapatid, ay ano yan? Wala yan, hindi yan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so dito na tayo saan na tayo mga ka-Team Jesus? Tapos na tayo sa chapter 2. So ngayon ay nasa chapter 3 na tayo. Chapter 3, verses 1 to 11. Okay. Ang tunay na pagiging matuwid. So, ano daw ang tunay na pagiging matuwid? Philippians chapter 3, 1 to 11. Yes. Okay. So, basahin natin. Ngayon, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit, dahil para ito sa kabutihan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Ngunit tayo ang totoong tuli. Sabi dito, dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Kung sa bagay,
mayroon akong maipagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. Sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay itinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Parisiyo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa reliyon ng mga Hudyo, inuusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon itinuring ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo, at ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon, mabubuhay akong muli. Harinawa. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay. So, pag-usapan natin mga ka-Team Jesus ang tungkol sa pagiging matuwid. Sabi ni Pablo, kung ang ipinagmamalaki, kung itong mga Hudiyo na ito na ang yayabang, no? At sinasabi nila, ini-insist talaga nila na kailangan na ang mga Kristiyano ay maging tuli. So sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga ito, sapagkat sila ay may asal hayop. Oh, pati si Pablo, asal hayop ang mga ito. Bakit? Kasi hindi nila, kapag tayo mga ka-Team Jesus ay wala sa presensya ng banal na Espiritu, tayo ay nagiging insane, o di ba? Para tayong mga hayop, para tayong asal hayop. Naalala ko tuloy itong dito, di ba? Mayroon tayong bird feeder na may video at may mga ibon na kumakain, yung mga maliliit na ibon kumakain. So balit, may mga squirrel na wala silang pakialam kung maubusan ang pagkain ng mga ibon. Sila ang kahit na mayroon akong iniwan na mga mani doon sa lupa na mayroon silang lagyan na ng pagkain nila. Pag naubos na yung mga mani na yon, dahil itinatago nila ang mga pagkain. Habang may pagkain na nakikita sila, itinatago nila yun. Pag naubos na yon, ay maghahanap ulit sila ng ibang mapagkainan. At kaya inaakyat nila yung bahay ng yung bird feeder, at doon kinakain nila yung mga pagkain ng mga ibon. No? At wala na, ubos na. Hindi nila titigilan hanggat hindi nauubos. Ganun ang mga taong asal hayop. Mga taong parang iniisip nila, wala nang para sa iba. Asal hayop yung mga ganun. Hindi nila iniisip,
ang iba rin, ang kapakanan din ng iba. Basta ang mahalaga sa kanila ay matupad ang gusto nila, masatisfy sila sa kanilang mga desire, sa mga laman nila. Yan ang mga taong asal hayop. Walang pag-iisip sa iba, walang thoughtfulness. Yun bang thoughtfulness? Yung pag-aalala sa iba ba na, kawawa naman tong iba kung uubusin ko to, kawawa naman tong iba kung ganyan. Walang ganyan. Mga asal hayop. So sila yung mga yung sa Bisaya pa, mga hakog, mga sakim, greedy, ganon ang mga taong ito. At sabi ni Pablo, kung pagmamayabang lamang, kung pagsunod lamang sa kautusan ng mga Hudiyo, masigit pa siya sapagkat nung 8 taon pa lang siya ay tinuli na siya ng kanyang mga magulang. Kung pag-aaral naman tungkol sa mga batas ay masigit siya kasi isa siyang Parisiyo. At kung tungkol naman daw sa pagsunod sa kautusan, inusig niya ang mga Kristiyano. So ano pa ba ang maipagmamayabang ng iba ikumpara sa kanya nung dating buhay niya? Subalit ang sabi niya, nung siya ay kinatagpo ni Panginoong Hesukristo doon sa Damascus at nabago ang buhay niya, nabago ang kanyang pananampalataya, ang lahat ng anumang kayabangan, ang lahat ng mga nagawa niya noong unang panahon, kahit siya pa man, ang lahat ng ipinagmamalaki niya, sabi niya, ay wala nang halaga yun kay Kristo. So, ang sabi niya dito, dito sa 7, Philippians 3 verse 7. Pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito. So, yung kanyang mga ipinagmamalaki, no? Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Tinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay na nakamtan ko, lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo, at ako na may maging Kanya. See? Lahat ng bagay na yun, lahat ng anumang kanyang mga ipinagmamalaki noon, na siya ay ganito, na siya ay ganyan, ay wala nang kwenta yun, wala nang halaga yun. Wala nang halaga yun dahil kay Kristo. Yun ay basura na yun sa Kanya. Makamtan lang niya, makilala lang niya si Panginoong Hesukristo, no? Magkaroon lang siya ng personal na relasyon kay Panginoong Hesukristo. Lahat ng ano pa man yan ay wala nang halaga. You see? Na ibig sabihin nito, mga ka-Team Jesus, ano man ang ating mga tagumpay ng mga panahon na ikaw ay, dati ako, ganito ako, dati ako, ganyan ako, dati ako. Hindi na natin yan, kung babalikan natin ang ating mga nakaraan, itong mga nakaraan na ito ay basura na yun. It's a waste. Basura kung wala tayo kay Kristo. Ano man ang ating mga tagumpay, ano man ang ating mga achievement, kung ang mga bagay na ito, kung ang ginawa natin ay hindi dahil sa kapurihan ng Diyos Ama, at ito ay ginawa natin para tayo ay magmalaki, para tayo ay magmataas, para tayo ay tumaas ang ating ego, ang ating pride, wala na yan. Pag tayo ay kasama na si Kristo, pag tayo ang ating iniisip ay si Kristo na. Excuse me. See? Wala tayong maipagmamalaki. Ang tanging maipagmamalaki natin ay maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama. So, John 3:16, ako ay isa sa mga nailigtas at nagkaroon ng panibagong buhay ng dahil sa iyong kaawaan.
Yun na ang ating ipinagmamalaki. Yun na ang ating ipinagpapasalamat. Hindi tayo nagmamalaki sa anumang ating anumang ating kayamanan, anumang ating mga tagumpay nung panahon ng ganyan. Grabe, ako isa akong mga ganyan. Wala na yan. Kapag tayo ay na kay Kristo na. Baliwala ang lahat ng iyon sapagkat wala si Kristo ng mga panahon na yun sa buhay mo. Ang atin ngayong ipinagmamalaki ay praise God! Isa ako sa mga pinili ng Diyos upang maging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian. Yan ang ating dapat na ipagmamalaki. Hindi kung ano man ang ating mga tagumpay, ano man ang ating, kung sino man tayo noon, kung ano man tayo noon, mga ganito noon, wala nang halaga ang mga yan. Sapagkat, ang mahalaga ngayon ay naunawaan natin na tayo ay mayroong papel na ginagampanan sa katawan ni Kristo. So, ang mahalaga ngayon sa atin, mga ka-Team Jesus, no? Tandaan natin na ang ating pagiging matuwid ay hindi nanggagaling sa ating kakayahang, sa sarili nating kakayahan na gumawa tayo ng mga kabutihan, kundi ang ating pagiging matuwid ay nang dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. No, ang sabi dito ni Pablo, dito sa saan na yun? Sa 9. Dito tayo sa 9. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. So, hindi na siya naging matuwid ng dahil sa anumang mga ginagawa niyang mga kabutihan, ganito, ganyan, sa pagsunod sa kautusan, kundi siya ay naging matuwid nang manampalataya siya kay Panginoong Hesukristo. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, doon tayo naging matuwid. Sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, kung ikaw man ay isa sa mga pinili ng banal na espiritu na tayuan ang iyong katawagan, ikaw ay maging preacher, ikaw ay maging teacher of the law, o teacher dito sa salita ng Diyos, tagaturo, guro sa salita ng Diyos, ikaw ay maging ganito sa kaharian ng Diyos, sa body of Christ. Tayuan mo yun at sabihin ng iba, sino ba naman yan na magtuturo? Wala naman yan wala naman yan ganyan. Sino ba naman yan? O dati ang taong yan, ganito, ganyan. Dati si gano'n. Wala nang halaga ang mga yon, kahit ano pa man ang sabihin ng iba. No more condemnation, no, sa atin kapag tayo ay na kay Kristo na. Wala nang mahalaga kung ano ang sasabihin ng iba. Bakit? Ako ay itinuring na matuwid sa harap ng ating Panginoong Diyos Ama, sapagkat ako ay nananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, tayo ay naging matuwid, hindi sa pagsunod sa mga kautusan na nakalaan dyan, yung sa utos ng batas, utos ng simbahan, hindi. Kundi tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So, ano man ang sasabihin ng iba dyan na hindi ka karapat-dapat, na maging servant leader, maging pangulo ng ministry dyan sa chapter na yan, dyan sa lugar ninyo, dyan sa ganyan. Sila ay mga demonyo. Sila ay napasukan ng masamang espiritu. No?
Kaya kagaya, halimbawa, sa nangyari kay Tito Brian, alam kong yan ay pinasukan ng masamang espiritu, no? Hindi siya makahinga, na ganun siya. So, I rebuke it in the name of Jesus. I pray for him. At kahit na, ayan na naman, ano nangyari sa'yo? Hindi ako makahinga, ganito, ganyan, no? Ganyan. Pray for me, pray for me. Sabi ko, I already prayed for you. So, pag nag-pray na tayo, kailangan tayong maniwala na may gagawin ang Panginoong Hesus sa katawan ng taong pinagdasal natin. We have to trust the Lord. So, hindi tayo paulit-ulit na magpipray na ganun pa rin. I already prayed for you. So, I trust the Lord that He will make a way for you. So, ako ay natulog na naman, nagising na naman dahil hindi naman siya makahinga, na-restore mo naman ang tulog ko. I prayed for you, Father God, make a way. Tulog na naman ako. Ngayon, ang nagising ako, nasa na si Tito Brian, ayun, lumipat doon sa kanyang, sa kanyang recliner. At doon nakatulog siya. Oh, praise God, nakatulog siya. Praise God for everything. So kung tayo ay naniniwala kay Panginoong Jesucristo, doon tayo naging matuwid, hindi nang dahil sa ating mga mabuting nagawa. Sa makatuwid, mga ka-Team Jesus, kung ang banal na espiritu ay nagsasabi sa iyo na, anak, ikaw ang aking pinili, anak, na maging tatayo ka at ibahagi mo ang salita ng ating ng Panginoong Jesucristo. Anak, ikaw ang aking pinili. Ano ngayon ang iyong gagawin? Ano ngayon ang iyong irarason sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na espiritu? Ano ngayon? Sabihin mo ba, Lord, hindi pwede, Holy Spirit. Hindi ako handa. Hindi pa ako handa. Anong mangyayari sa aking pamilya? Anong mangyayari sa aking ganito? Anong mangyayari sa ganyan? Excuse me. Ang sabi ng Diyos, kung uunahin natin ang ating pamilya, kung uunahin natin ang ating trabaho, kung uunahin natin ang ano pa mang bagay, higit sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kasi ang sabi sa salita niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mas kumpas pinili mo pa ang ibang bagay kaysa makinig sa salita ng Diyos, you do not deserve God. You do not deserve to serve God. Sapagkat tayo, kahit ano pa man ang sitwasyon natin, kung tayo ay totoong mga alagad, mga tagasunod ni Panginoong Jesucristo, mas pipiliin pa rin natin na unahin ang Diyos, na makinig sa salita ng Diyos, na sundin ang kalooban ng Diyos, maging anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay. Kaya kayo mga nandito, kayo ay mga pinagpapala, sapagkat kahit may mga sitwasyon kayo sa buhay, kahit ganitong mga pagsubok ang inyong hinaharap, kahit may mga tukso ang demonyo, na hindi kayo mag-join sa Bible study sapagkat may rason na ganyan, may rason na ganito, pero congratulations, sapagkat mas pinili mong pumarito at makinig ka sa salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Mary. Naalala nyo si Mary at si Martha?
Si Mary, ay wala siyang ginawa, kundi makinig kay Panginoong Jesucristo doon sa kanyang harap. Ganyan siya, nakikinig siya ng mabuti. Samantalang si Martha ay abalang-abala sa kanyang mga ginagawa. Busy dito, ganyan-ganyan. Nagreklamo pa siya. Lord, sabihan mo naman yung aking kapatid na tulungan ako dito sa kusina kasi busy ako eh. Ha? Inutusan pa niya si Panginoong Jesucristo. Inutusan pa niya. Pero alam niyo, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, Martha, Martha, simple lang ang gusto ng Diyos. Piliin mo siya. Unahin mo siya. Yan ang ginawa ni Mary. Ang makinig sa salita ng Diyos kaysa unahin ang iba pang mga bagay sa mundo. Kaya kayo ngayon rito, na nandito ngayon at nakikinig, hindi nyo alam kung ano man ang mga pagpapalang inihanda ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo, sapagkat mas pinili ninyo na pumarito, maghintay sa akin, pumarito at mag-join sa live at makinig sa salita ng Diyos, kaysa piliin ang iba pang bagay na siyang dahilan kung bakit ang ibang tao ay nawala sa tamang landas. Kaya pat your back. Praise God! Glory to God! Hallelujah! Kahit may mga tukso na hindi ako mag-join ngayon sa live dahil na late si Tita Vets, ay mas pinili ko pa rin na pumunta ako at mag-join. Unahin ko ang pakikinig sa salita ng Diyos kaysa sa iba pang bagay. Oh, hallelujah. Praise God, Lord. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Lord God Almighty. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga kaanakan na nandito upang ikaw ay upang sundin ang iyong kalooban, upang pakinggan ang iyong mga salita. Panginoong Sus, maraming salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang pagiging matuwid sa harap mo, na mas pinili ka nilang pakinggan, mas pinili ka nilang unahin na ibigay ang kanilang mga oras para ikaw ay pakinggan, para ikaw ay purihin, para ikaw ay sambahin. Panginoong Jesus, honor these people, Lord. Honor these children of yours, Panginoon. Ano man ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, ano man ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, honor them. Answer their prayer request, Father God. In the name of Jesus, answer their prayer request. Because they chose to listen to you. Instead na unahin ang iba pang mga bagay sa mundo. Unahin ang ano pa mang mga rason na kanilang ibinibigay upang hindi sila maka-join sa iyong salita, sa iyong Bible study. Father God, bless them, Lord, abundantly, Lord God. More than enough. Sa ano man ang kanilang mga pangangailangan, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na ikaw ang Diyos. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Father God. Thank you sa iyong pagpapaalala sa amin, na wala kaming pwedeng ipagmayabang na namang mga bagay. Ano man ang aming mga tagumpay, lahat ng ito ay basura, lahat ng ito ay walang halaga. Kaya lahat ng ano pa mang mga bagay sa mundo
anumang mga gawain, ano pa man, lahat ng yan ay walang kwenta. Mas piliin ka namin, Panginoong Jesucristo. Mas piliin ka namin, Lord Jesus. Sapagkat kung kasama ka namin, Lord, everything will go well with us. Yun ang sinasabi mo sa mga salita. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Mas pinili ka namin. Maraming salamat, Lord, sa iyong banal na Espiritu, sa conviction ng Holy Spirit, na piliin ka, na nandito kami, makinig sa iyong mga salita. Panginoong Jesus, salamat po, Lord. Kaysa tanggihan ang anuman pong mga nasa mundo. Sapagkat panata namin na nandito kami araw-araw, anuman ang aming sitwasyon, maging nasa bingit man kami ng ng kamatayan, hanggat kami ay may buhay, uunahin ka namin, Panginoong Jesucristo. Na ang iyong mga salita ang aming pakinggan. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lead us and guide us. We pray that you will heal kung sino man po ang mga may sakit. At tinataas din namin ang sitwasyon ni Tito Brian, ang kanyang mga physical issues, medical issues ng kanyang katawan, Lord. Heal him, Father God. Let your miracle be upon him, Lord, na ma-experience niya ang iyong himala na pagalingin mo siya sa anumang kanyang nararanasan ngayon, Panginoon. Oh, hallelujah. Na mas lalo mo pa siyang patatatagin sa kanyang sitwasyon, mas lalo siyang lalapit sa iyo, mas lalo siyang magpapakumbaba sa iyong kaawaan, sa tulo na iyong kaawaan, upang maranasan niya ang iyong pagmamahal, ang iyong kapayapaan. At yung sino man po ang nangangailangan ng kagalingan ngayong araw, ngayong oras na ito, Panginoon, let it happen, let it come to pass. Let your miracle, Father, touch these people, touch the bodies of those who are sick right now, in the name of Jesus, sa mga nakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Let there be answers of their prayers in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Lahat ng pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. Dahil nandito kayo ngayon, ay ilan ba kayong mga nandito? No? Ang lahat ng mga nandito ay pagpapalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mas pinili ninyong pumarito sa araw na ito, kahit na late ako, kahit na marami kayong mga ginagawa sa inyong mga buhay. Kaya mayroong kayong ilan tayo rito, Sharon. Sharon ay 17, no? Kasama ni Tita Vits at saka ni Tito Brian. So mayroon kayong 15 kayo ngayon, Sharon, na nandito. 'Di ba, Sharon? 15 kayo? Kaya kayo na nandito ay bibigyan kayo ng ating Panginoong Jesucristo ng tig 500 pesos! Yay! Dahil nandito kayo at mas pinili ninyo na makinig sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ipapadala ko yan, Sharon, ngayong araw, kasama Sharon kasama doon sa ating love gift, no? Sharon? At ano pa man yun siya, i-message mo ako siya para sa ganoon ay maipadala ko kaagad. Ayun ang conviction ng Holy Spirit sa akin, mga ka-Team Jesus. Dahil mas pinili ninyo na nandito kayo at kahit huli na si Tita Bits ay naghintay pa rin kayo. Kaya
May pagpapala kayo mula sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! To God be all the glory and honor. Thank you, Lord Jesus, for all provisions, and thank you for joining, mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. At huwag kalimutan na pagpalain natin si Trisha. No, sa araw na ito, si Trisha ang sa linggong ito pala, hindi ko pa pala na-post yun, no? Sa linggong ito ay si Trisha ang ating pagpapalain, mga ka-Team Jesus. Kaya, pagpalain natin si Trisha nang sa ganoon mga ka-Team Jesus ay pagpapalain din tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, ayan siya, i-message mo ako siya, nang sa ganoon ay maipadala ko ngayong araw at nang makuha nila kaagad ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.